Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 17 tuig 2026, tunga-tunga na ta karon sa ato ang usa ka semana nga pagpanikay-sikay sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako ang inyong makauban hangtod alas 9 sa buntag, si Gia Navarro. Uban niko aron pagpakisayod sa managuna mga balita dinhi sa atua sa national o sa ubang bahin sa kalibutan og maghisgot-hisgot usab kita og mga maynungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Sa walay paglangan atong sutaon, unsa na ba ang sitwasyon sa ato ang lakat sa panahon sa Metro Cebu ug sa mga kasikbit nga lugar sa Visayas. Naka-standby na karon sa Pikasinya ang atong weather forecaster gikan sa Pagasa Visayas nga si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, sir. Good morning po. O sa imo ang mga tigpaminaw, mo kanito ang latest food update para karong adlaw Miyerkules, June 17, 2026. Natay ginamonitor karon nga low pressure area nga naagaw sa PAR, and as of 2 AM ganiha ang location ani nga low pressure area kaya naa sa 3,070 kilometro east of northeastern Mindanao. Kini nga low pressure area na siya dakong tsansa nga may mga usa ka bagyo and posible nga musud din siya sa PAR either Sabado sa gabi or Sunday sa kadlawon, and pangalan na to og Bagyong Francisco. Sa pagkakaroon, less likely ang landfall scenario bisang asang parte sa tuwang nasod. Sa laing bahin ng easterlies, ang mao ko rin nakaapekto sa may silangang bahin sa Visayas o sa Mindanao tungod ang easterlies, makisnati ang tibok eastern Visayas ug panagsang mga panganuron nga tus madagumon nga kalangitan nga may mga isolated na ulan ug mga thunderstorms. Samtang dinhi sa Metro Cebu, lakip na sa tibok Visayas, sa sunod nga 24 oras makasnati gyapon ta diri o generally for weather condition maayo atong tempo sa panahon, maglabi ang init karong adlaw pero nagapit chance sa mga isolated na morning showers ug mga localized na mga thunderstorms. Samtang hinay nga nasa kasarangan nga hangin nga gagikan sa bagatang silangan nga sa bagatang kasadpan ang posulabi sa tibok Visayas di ang balod sa tuwang karagatan pabiling hinay nga nasa mga malinaw na ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong temperatura posibleng maabot sa 26 ngadto na sa maximum temperature nga 32 degrees Celsius. Sunrise na to ganyang 5:23 AM, sunset unyang 6:07 PM. Atong oras 8:10 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update kini si may buntag sa tanan. Daghang salamat Sir Manny John Agbay ug good morning kanino diha sa mga kaubanan sa Pagasa Visayas. O karon nato ng sutaon unsa na ba ang mga latest nga balita nga napatik sa atong mga mantalaan sa lokalidad ug sa national. Atong sugdan ng mga front pages sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mandaue to cancel 32 million pesos socialized housing deal. Sa Sunstar Super Balita, snatcher sa Tabogon nag-viral. Sa The Freeman, Mandaue eyes criminal case over ghost seller land deal. Sa The Freeman Banat News, gipatay sa meet-up kapuyo nakakita sa pagpusil sa biktima. Sa The Philippine Daily Inquirer, Alan and 8 allies ask Supreme Court to void June 3 shakeup. Sa The Manila Bulletin, Philippines and Germany sign Clark Facility
deal. Visiting forces, different possible. Sa The Philippine Star, Cayetano and allies turns to Supreme Court amid leadership row. Og sa Tempo, Army asset, NPA shoots couple dead inside home. Magkato ang mga front pages gikan sa mga lokal nga mantalaan og national. Sa to pagbalik atong sutaon ang mga naguna mga balitang nahipos sa CCTN News Department. Sa to pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu may buntag Pinoy ug karon ato nang sayran ang mga naguna mga balita gikan sa CCTN News. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, dakbayan sa Lapu-Lapu, mohatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga naapektuhan sa South Mindanao. Samtang ang Cebu Provincial Government mohatag og dugang 35 milyones pesos nga calamity aid ngadto sa ubang mga apektadong dapit sa kusog nga linog. Ang kasayuran nito di Mary Rose Sagarino. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quinchana nga makigalayon siya sa sangguniang panlungsod alang sa giplanong donasyon nga moabot sa 3 milyones pesos para sa mga lokalidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Matud ni Chana nga ang tabang ihatag sa mga apektadong lugar lakip ang Sarangani, General Santos City ug bahin sa Davao Region. So maybe between 3 to 5 M ako i-request sa SP. Miambit usab si Chan og 50 mil pesos pinaagi sa Congressional Spouses Foundation. Matud ni Chan nga padayong naka-standby ang 5 ka team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sukad human sa linog niadtong Hunyo 8
ug andam nga ipada kung magkinahanglan og tabang. Ang team kompleto sa kagamitan sa first aid kits, megaphone, portable power station, mga tent, sleeping bags, foldable beds, canopy ug uban pa. Matud sa mayor nga ang mga responder sa syudad magpabilin nga naka-standby o gideploy lang kung adunay direktiba sa Office of Civil Defense. Samtang giaprobahan usab sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang moabot sa 35 milyones pesos nga pinansyal nga tabang alang sa naapektaran nga lokalidad. Matud ni Dennis Francis Pastor, pangu sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga giaprobahan ni Gobernador Pamela Barrecuatro ang ayuda human makadawat og report sa kahimtang sa mga apektadong lugar. Ang tabang ipanghatag sa South Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani Province ug General Santos City. Schedule gold and then she wants it to personally hand it over. So this is a reciprocity. Kung naigot ang bagyo o earthquake, kaning mga probinsya, kaning Jensan, itabang din natin. Kani si Governor Roel Pacquiao at si Mayor dito, Mayor sa Jensan, itabang din nila sa nangarin nila. So this is an act of reciprocity. Give back. Sa 35 milyones pesos, 10 milyones ni ini ang itagana alang sa General Santos City, samtang ang nahabiling 25 milyones ang ipangbahin sa upat ka mga probinsya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang fuel subsidy alang sa mga apektadong PUV drivers sa Central Visayas, giapod na sa LTFRB 7 ngadto sa 80% sa mga beneficiaries. Magpaday ni noon kini hangtod nga naapay mga nanginahanglan ni ini aniyang dugang kasayuran. Nagpadayon ang fuel subsidy program gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ngadto sa mga public transportation drivers. Hangtod karon apektado sa nagkamahal nga presyo sa produktong petrolyo nga pinasigat sa global fuel crisis. Sumapa ni LTFRB 7 Director Abusamin Matuan nga gikan sa kapin 23,000 ka mga target beneficiaries lukop Central Visayas, ana pa sa 80% ang nakadawat sa maong tabang. Batch by batch nga mga tseke ang giandam gikan sa ulohang buhatan sa LTFRB nga ihatag ngadto sa mga operators nga makadawat nini ug hayan iapod ngadto sa ilang mga sakop. Ilabi na nga adunay mga transport groups ang nakaschedule nga modawat sa mong hinabang sulod mismo sa buhatan. Our target, if you are referring to specific date, hindi pa tayo pwedeng magbigay niyan. But the safest answer I could give is until meron pang hindi pa nakaka-receive, we will continue the program. Ipasalig si Matuan nga padayon gyapon ang paggapod sa fuel subsidy hangtod nga naay uban pang driver nga wala pa makadawat. Sumapa niya nga adunay delay sa pagproseso sa mga hinabang, ilabi na nga giklaro sa Central Office ang detalye sa mga beneficiaries nini una ibutang sa ilang mga vouchers ug sa ilang mga tseke. Subay kini sa mga reklamong nadawat sa buhatan diin adunay mga PUV drivers ang hangtod karon nagpaabot pa sa tabang gikan sa gobyerno aron patubilan ang ilang mga sakyanan. Bali, about 900 kailangan natin ayusin with the Central Office kasi may mga nagkamali ito minsan sa pagka-fill sa ating mga check. Gawas sa cheque o cash, giapod usab among tabang gikan sa LTFRB 7 pinaagi sa valid fuel subsidy cards ingon man sa mga mobile wallet platforms. Gian Navarro, CCTN News. Sa di pa nato padayonon ang ato ang mga balita, doon natay ato ipalusot nga breaking news ni mga orasa diin si Senator Alan Peter Cayetano mi-concede na isip Senate President. Matod sa iya nga post karong buntaga, quote unquote, I may leave the position of SP or Senate President but I am honored to be still your PS, your public servant. Gibutyag niya kini sa wala pa ang gikatakda nga special session sa Senado o Kongreso karong adlaw. Ato ka na nga isgutan ang dugang pag-development any karong taon-taon. Balik sa ato mga balita, ang kapulisan sa Dakbayan sa Subo, Miolagway, nga nimong hapsay og malinawon ang kapin usa ka semana nga pagbalik sa klase sa mga tinun-an ngadto sa pampublikong tungaan. Kinisukad nga gibuksan sa miaging Lunes. Adunay dugang detalye si Arnold Bustamante.
Human sa kapin o sa kasimana nga pagsugod na pagbukas sa klase sa publikong tungaan sa siyudad sa Sugbo ang Cebu City Police Office, wala makadabatog report nga dunay mga tinunan nga nabiktima sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa kapulisan sa Daklay sa Sugbo, nga hapsay balinawon pa ang 57 ka mga dagko gagmay nga mga eskwelahan. Nagpabilin pa ang mga Police Assistance Desk nga gibutang sa sulod og gawa sa tungaan nga dunay mga police personnel nga gitahasan nga mobantay aron mao imo atubang sa mga tinunan gidikanan og magtutudlo nga makasugat og problema. So far sa ato ang gikan sa pag-abli sa balik eskwela sa mga pampubliko o karon sa private na mga eskwelahan nato, no, so far wala tayong nadawat na mga major na mga incidents or mga complaints regarding sa safety sa mga bata, sa ingon man sa mga tao sa palibot sa eskwelahan. Usa silang gipatutukan ang paggiya sa mga tinunan nga makalabang sa karsada aron nga dili mabiktima sa vehicular accident uban sa abag sa mga traffic personnel sa Cebu City Transportation Office. Gipanantawan nga kung nga bubukas na usab ang klase sa pribadong tunghaan ug sa kolehiyo, makamugna gyud kining kahuot sa dagan sa trapiko. Tungod ni matod ni Oriol nga dili pa mahimong biyaan sa mga pulis ang gawa sa mga eskwelahan. Gawa sa maong mga pulis nga gipakatap duna usab sila mga sakop sa mobile patrol unit ug tactical motorcycle riding unit nga magrubing sa kadalanan aron mao responde kung dunay krimen nga mahitabo. Pagkakaroon sir, padayon pa nga to ang gideploy na mga pads na mga police personnel sa nagkalain-lain na mga eskwelahan ni atong syudad. Tanan na mga eskwelahan, ilabi na kato mga dagko ng mga eskwelahan, mga pribado man o mga publikong nga mga eskwelahan na atay gipakatap o gideploy na atong police aside from the usual na to ng mga deployment sa mobile patrol, sa beat patrol, sa SWAT na to o mga team Marios na anaagod kanunay sa to ang kadalanan 20%. Dugang ni Oriol nga magpabilin paghihapon ang mga elevated police outpost nga gipamutang sa nagunang nga kadalanan sa siyudad sa Sugbo, lakip na sa gawa sa tunghaan. Makatamang usab sila sa pagbantay aron malikay sa krimen. Ang mga bata og gipasabot ni Oriol kasi nagitahasan nga murubing sulod sa 100-meter radius. Lakip sa tan-awon karon sa kapulisan ang posibleng paggara sa gang sa sulod sa tunghaan nga mao'y nahimong hisgutanan atol sa uplan pakigsandurot sa CCPO sa matag barangay. Nakig-dialogue sila karon sa mga nakanalay ng mga fraternities sa eskwelahan. Kay kanang mga fraternities na may mga responsable na mga leaders na moy atong gikaistorya atong gihangyo nga dili lang unta apilo ng mga estudyante. Dili man lang po magtapok-tapok or tudloan nila sa kanang bisyo. Ilabi na sa duol sa eskwelahan. Gikatakdang mo bisita ang CCPO sa mga nagunang tunghaan sa syudad aron makigpulong sa mga tinunan o sa mga magtutudlo aron tudluan kung unsaon paglikay sa krimen ug unsay sangputanan kung ang usa ka tawo mogamit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCT News. Kampo ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano mihangyo nga to sa Korte Suprema nga himuong null and void ang plenary session niya tung Hunyo 3. Gihimo among panawagan aron magpabilin ang kaligdong sa institusyon. Ang kasayron niya to ni Randy Gurion. Giawhag ni Senador Alan Peter Cayetano ug sa iyang 8 ka mga kauban ng Korte Suprema nga ideklarar nga null and void ang plenary session sa Senado ni atong Hunyo 3. Subay kini sa nahimong pagkwestiyon sa pagpili kang Senador Sherwin Gatchalian nga Senate President pro tempore. Kauban ni Cayetano silang Senador Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcolita, Amy Marcos, Ruben Padilla ug Camille Villar sa mga niluso og 86 ka pahina nga petisyon for certiorari. Naninguha ang Cayetano Black nga luwatan unta sa maong korte ang status quo ante order ngadto sa kampo nilang Gatchalian, samtang giduso sa mga petitioner nga himon usab nga null and void ang quorum nga nakab-ot sa sesyon sa maong panahon. Kahinumduman nga gipabakante sa bag-ong mayoriya ang tanang elective position sa Senado o gipaubos sa sine die adjournment. Gihangyo usab sa Cayetano Black nga ipatuman ang cease and desist ngadto sa habig nilang Gatchalian gumikan lang sa pag-asumer sa ilang posisyon. Pinaagi sa iyang Facebook Live, gihimog ata ni Cayetano nga buot lang nilang ipalabi ang kaligdong sa institusyon ug dili mahitungod lang sa liderato. Wala na nambong ang mga kaubanan ni Cayetano sa plenary session ni atong Hunyo 3 human nila giboycott. And we have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also
be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Randy Gorion, CCTN News. Sa katapusang balita karong adlaw, driver nga nakabangga patay sa pedestrian sa Dan F. Cabao niadtong Sabado nagpositibo sa ilim nung makahubog. Kipasaka na kini og kaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Adunay dugang detalye si Arnold Bustamante. Nagpositibo sa alkohol ang driver sa usa ka motorsiklo nga nakabangga sa usa ka 30 anyos ka pedestrian nga binabang sa karsada sa F. Cabahog ngadto Sabado sa kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sila gipaubos sa field sobriety test pinagi sa alcohol breath analyzer. Ang driver nga si Mac Von Morata Pulancos, 24 anyos, nagpositibo ni sa alkohol nga nagpasabot nga hubog kini sa dihagan hitabo ang insidente. Kasong kalapasan sa Republic Act number 10586 kung ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ug laing kasong reckless imprudence resulting in homicide ang ipasaka sa TEU Bato kang Palancos. Ang update niya to sir, napailan to og kaso gyud ang katong driver, aside from the sa homicide, gipailan po og violation sa Republic Act 10586 or known as the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Okay, nasuta dito nga nakainom ang maong driver. So, gina-file na to kaso, tukmang kaso, pagkaroon na apa sa kusodiya sa itong kapulisan, sir. Karong dumaan nga samtang nagdagan ang motorsiklo nga gigamit ni Pulancos ang kasang usa ka babae nga si Kay Fernandez sa Estremos, 23 anyos, gikan sa usa ka hotel sa Barangay Lahog. O pag-abot sa mga dapit iyang nabanggaan ang minabang nga biktima nga si Jimmy Lumapak Hadukana, 30 anyos. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima ug nahagba kini sa sementado nga karsada nga miresulta sa dakong kadaot siyang ulo ug lawas. Dali nga gidala ang biktima sa tambalanan sa mga sakop sa emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center apan gideklara ni nga dead on arrival. Samtang ipahibaw usab ni Oriol nga dili na mopasakag kaso ang kabanay sa driver sa habal-habal ug sa pasahero ni nga babae nga nabanggaan ug nadaro sa usa ka Ford Raptors sa may South Coastal Road sa Southward Property netong Sabado sa hapon. Kini human nga nagkasinabot ang pamilya ug ang nakabangga nga si Jana Tabacon, 23 anyos, nga kini na ang moabaga sa gasto sa pagpadubong sa mga biktima. Gumikan ni gi-release na sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Tabacon sabay sa maong kalambuan. Awhag ni Oriol sa mga motorista nga ning nagsunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga mikutlo sa daghang kinabuhi sa mga riders nga kinahanglan nga mag-amping sa pagmaneho sa ilang mga motorsiklo. Bawal gyud nato nga dili mo drive sa bisan unsa ng mga motorsiklo or mga vehicles kung nakainom. Mo gunay labing importante no kay nakita nato na mo nay usa sa mga taas nga hinungdan sa mga disgrasya sa atong kadalanan, ilabi na sa mga motorsiklo. Giangkon ni Oriol nga ang road safety dili lang kini responsibilidad sa gobyerno, lakin nausab niini ang mga motorista. Sila sa kapulisan hugot nilang ipatuman ang tanang lagda sa trapiko aron nga kadto nga mga malapason nga mahimong hinungdan sa disgrasya ang madakpan og dili sila makabiktima. Samtang ang papel sa gobyerno labi na sa local government units mao ang pagsiguro nga ang karsada dili maghatag og peligro sa mga mogamit niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kato mga balita nga nahipos sa CCTN News. Inyo ka na nga nakita sa Saturday 47 matag alas 5 hangtod alas 6 sa gabi. Sa atong pagbalik no, atong hisgutan dagan-dagan mga hisgutan nga mga balita no. Una ang nahimong pag-concede ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano sa iyahang pwesto nganong nakaabot na gid siya sa gitawag nato nga acceptance stage. Og apil na ang unsa nasab ka ang laing script nga giandam sa 18 ka mga bagmen sa atol sa supposed to be Blue Ribbon Committee hearing nga nahimo ni noon nga presscon. Og ngano kahang nagkadaghan nga mga tawo ang matud pa naglagot sa legit media ning panahona. Kana ato ka nga pagaisgutan sa pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Ilo Cebu, may buntag Pinoy, siringin for Malu Ilocando Tabar. Ako si Gian Navarro, ang inyong makauban ng to dalas 9 sa buntag. Karon ato ang sugdan sa walay paglangan ang mga mainungdanon nga mga issue not only sa ato lokalidad apan sa ato ang national. Atong sugdan sa ato ang na-break kaganiha nga managyud to, nag-concede na gyud si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President, or we can now confirm nga di na siya ang Senate President. Ngano unsa kahay punto nganong nakaabot na gid siya sa gitawag nato nga acceptance stage. Kung inyong mahinumduman sa pagpatong pa lang sa buwan sa Hunyo, nakita ni Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang iyahang grabe nga denial human masayod nga ni apa si Senator Chis Escudero sa atol sa maong plenary session, og napilian si Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. So at least iyan ang gibutyag unsa kahay nakaon niya, unsa kay nainom niya, o di ba ka unsa kay nasulsi ang unahuna nganong ingana na lang ang nahimong pagdawat. So ato ipakita ang iyahang pamahayag sa iyang gipost usa ka oras ang nakalabay nga gititulohan og A Grateful Heart, A Unfinished Fight. So as usual, iyang gisugdan sa usa ka Bible quote kung diin nakita gyud sa mga kritiko nga gigamit gyud niya ang Biblia, gigamit gyud niya ang pangalan sa tong labaw nga makagagahom alang sa kung unsa man ang iyahang quote-unquote evil political plans according to those critics and political analysts. So let me read a portion sa iyahang statement karong buntag, quote-unquote, when we were elected to be the new majority in May, manana ng panahon na nga, nagkagubot na, may only give us a week before we were all replaced. I said then what I say now, it is now how long you live, but what you do with the life you are given that counts. Personally, I would rather have held this office briefly and used it for something true than held it for years and used it for nothing. And so let me thank those who stood with us, when standing was the harder path. You chose principle over power and position, and you paid for it in ways the public may never fully see. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jinggoy Estrada and his family
he stood his ground, and Senator Rodante Marcoleta for not bowing to pressure even when the threats of arrest have been coming from all sides. I will not forget it and I will not let it count for nothing. So iyang gipasalamatan ni kaning Senate President Cayetano ang iyang mga kakaubanan sa Cayetano Block, or according to those political analysts, the Duterte Block sa Senado. Kay kung ato may numduman, kitsa itong mga kaubanan ni Cayetano, puros ito mga kaalyado ni sa mga Duterte. Although gimakak mangyod ni Cayetano sa nang agi nga mga interviews nga wala matud pa man sila ni dapig sa bisan kinsa nga mga politiko, including the Dutertes. Pero napabilin ang iyang pagduda sa nang agi pa nga mga press con. Bastila no, manigin na nakaingon na to nga kung sa mayang nahimosod sa kapin usa ka buwan nga paglingkod isip Senate President, murag yun to, pa-press con o pa-Facebook Live. Mga nakaingon na lang ang mga nagtinarong nga mga netizens nga nakaingon na lang siya nga Senate President of Facebook Live. That's according to the critics. Okay? And kay medyo taas-taas ni, unsa na kaning mga kadramahan kaning iyang gibutyag, pero ang iyang gibutyag sa last portion, ato ipakita ang last portion sa iyang statement. Quote-unquote, with gratitude to God, nasab, who lent me this office for a season, and with the promise to you, I will go on fighting for your right to the truth beyond any office, any position, any title, for as long as I am able. That promise does not change hands, and it will outlast us all. I may leave the position of SP or Senate President, but I am honored to still be your PS, your public servant. Mano to ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. If we can recall unsa may nahitabo during his Senate presidency, mano to, katong mga controversial nga plenary session last May 13, da na nagkayagaw ang tanan. Sukad nga ni patimaw si Senador Bato de la Rosa, hangtod nga nagkagubot, hangtod nga gihimuan ng stage attack. Ningon siya, we're under attack, pero gipaikyas man di si Bato nga hangtod karon gipangita pa sa mga otoridad kay nakaung-ong pa ang warrant of arrest batok niya. And another kadramahan ang gibuhat sa kampo nilang Cayetano nga mao ang pagdakop ni Senador Jinggoy Estrada. Pagdakop or pag-surrender, well, it's up to you how would you understand that. Human siya nalot sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan, gumikan sa kaso nga plunder. I don't know what unsa kay motibo nga nung nang panahona nilingkod si Senate President Alan Peter Cayetano alang sa maong posisyon. Dungan man matud pa no sa pagpagawas or pag-andam sa articles of impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa habig na mismo sa Kongreso. Manigingon na nato nga pastelan, abi nila nga makaabot na gyud sa punto nga managyud ang the shortest term ni Cayetano isip Senate President. I don't know nga nung nakaabot man gyud ka siya sa acceptance stage. But still, giawhag siya sa bag-ong mayorya nga unta lang ang mga sakop sa minority sa karong minority block patambungon unta sa himon nga special session karong alas 9 sa buntag. Mani may tabo. And anything is possible. Atong atangan kung kitsa ka ang mamahimo nga Senate President, labi na nga dunay mga huhungiyo nga nay mga mutambong na. But before sa himon nga special session, dunay lain nga pasabog nga gibutyag si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Kani inyong nakit-an diya sa ato ang screen. Mao na ang gidusot nila nga certiorari dito sa Supreme Court aron pagdeklarar unta nga himuong null and void ang nahimong session niadtong June 3 kung diin napilian sa bag-ong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. If we can recall, Senate President pro tempore pa ang ilang gipili kay nga naman 12 man sila ang nanambong human nga ni pakita si Senator Cheese Escudero. However,
magkinanan sila og 13 senators aron na sila aron makaku aside sa kotang-kota na sila sa quorum, diyan na sab sila makapili kung kinsa man ang mamahimong Senate President. We will see what will happen nini. Aside sa gipetisyon sa kampo nila nga Cayetano, ato ipakita kitsa to mga kakaubanan nga ni Duso. Aside kuyog ni Cayetano ang 8 ka mga kakaubanan ang 8 gikan sa Cayetano Block, apil ang kaniadtong Senate Sergeant at Arms. Ilaha nga nagpetition sila nga to sa Supreme Court nga unta lang nga himuon nga not only nga i-void ang session kundi i-void usab ang nahimong mga motion na ng panahon na. Una, ang pagpabakante sa mga mga chairmanships sa Senado, sa nakanila yung mga komitiba, apil na ang Blue Ribbon Committee, kung diin, napilian na ng panahon na si Senador Erwin Tulfo. And ang uban pa nga mga motion nga like karon nga naka-sine die adjournment. Okay, mani sila ang mga kakaubanan aside di kani Senate President Alan Peter Cayetano, apil niya na si Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar ug ang kaniyatong Senate ug si Attorney Jose Luis Montales. Mao na sila ang mga petitioner sa mga niduso sa petition for certiorari. Hinungdan nga sa pamasin nga managyud to nga madeklara gyud to nga null and void subay sa grabe nga pag-question. Atong tan-awon in the coming days or in coming weeks nga aside sa pagdawat ni Cayetano sa maong ihang kapalaran isip usa ka senador nababaka na bili or unsa baka ang mamahimong judgment gikan sa Supreme Court. And kung unsa man ang mamahimong dagan sa special session karong adlaw nga mo'y gipatawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we will find out busa tutok lang mo diri sa CCTN Channel 47. Okay, labang ta sa lain nga medyo init guys, gutanan nga makaingon gid ta nga makain kita kay sa kada mga panghitabo pitaw kagapon no sa daga mga headlines sa mga revelation makain kita nga ha, 'di ba? O sama na lang sa lain usab nga pasabog gikan sa 18 ka mga bagmen. O dana nga naibagong tawag 18 bagmen kay daan ang gikurihian sa Armed Forces of the Philippines nga kana sila di sila mga sakop sa Marines. Unsay nahitabo sa supposed to be hearing kunuhay 2.0 gikan sa Blue Ribbon allegedly Blue Ribbon Committee sa saka events place sa Mandaluyong City, dagan sab sila og mga revelasyon nga ilang mga gipambutyag kung ato nga mahinumduman sa nang agi mga adlaw gipaybaw ni kani kongresista. Wow, he is na ba siya authority si kani kongresista Mike Defensor nga mopahibaw nga dunay supposed to be Senate hearing sa Blue Ribbon Committee bahin sa flood control projects. Hinungdan nga ni patimaw ang kampo nila nga defensor o kanhi mga bodyguards sa pinangitang si Saldico og mipadangat daw sab sila sa bag-ong bersyon sa ilahang nga mga pasangil batok sa pipila ka mga magbabalaod. Apil na ang uban pang mga personality nga matud pa nalambigit sa flood control scandal. 'Di ba? Ang nahita medyo na delay lang ginoon ang supposed to be hearing kay kay malagi wa pa man pasudla sa usa ka venue sa Mandaluyong City ang mga 18 bagmen gani naman si Senador Amy Marcos natanggong dia sa gawas unya nagkalalis pagyud in town ang mga kunuhay mga vloggers o mga sakop o mga lehitimong mga sakop sa media nag-away dito sa gawas kay naabot lang unsa kay nasa unang huna sa mga vloggers ganung giaway nila nga masakop sa media apan kadugayan kay walagi mga senador nga nanambong aw ni resulta ni nun sa press con ang ilahang supposed to be hearing ug diyan nila gipambutyag kung kinsa man sila. Sige atong papaminawon ang portion kay usa sa mga gipasangil sa 18 ka mga bagmen dunay mga opisyal or doon na naapil man gani si MMDA chairperson
Nicolas Torre o uban pa nga mga personality. Ato paminawon ang portion sa ilahang hearing nga nahimo nga niresulta sa press con kagahapon. Bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87 Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po huwag natin po kantsawan yung mga media rito kasi nabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ako, sir. Go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Mayroon din ako nadideliveran minsan ka sa Senate minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon po yun Buti na lang, wala na ako ron. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Volantante po. Kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo sir, tama. Tama po sir, tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yung time na inaamon niya si baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes sir. Next. Okay, inyo itong nadungog ang So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Okay, inyo itong nadungog ang portion sa nahimong portion lang to no sa nahimong hearing turned into press con sa 18 ka mga bagmen kagapon dito sa Mandaluyong City. So inyo itong nadungog no, doon ay pipila ka mga media personalities nga mo gipasangil sa 18 Marites, 18 Basurero. I don't know how would you describe them. Nga ilang gi-appeal na bagong mga pangalan nga ilang gipatimaw. Una, ilan ang gi-mention si Ramon Tulfo nga nakadawat kuno og mali-malita nga kwarta o naamong pagyod si Arnold Clavio sa maong pasangil. Dapa si MMDA chairperson Nicolas Torre III. Okay, para ma-appeal sab nato no, magyapon ilang gi-appeal nila pasangil si Senador Chis Escudero nga tigdawatan kuno og bahin matud pa sa Pinondo sa flood control projects. Ingon man usab ang si COMELEC chairperson George Erwin Garcia. Gapilo sab sa ilahang listahan sa ilahang mga pasangil.
Dapa si Senator Kiko Pangilinan gipasanginlan usab nila unya na apil pa gyud si Sharon Cuneta sa bagong script nga giandam sa 18 ka mga bagmen. Hinoon diha dayon after nga nalambigit ilang pangandali hinoon nga mihimakak ang mga naisgutan nga mga pangalan. Una, anyway, padayon pa natunong gikabot ang habig nilang Senator Chis Escudero, ingon man ni MMDA Chairperson Torre alang sa pagdepensa. Una, gihimakak gyud na ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga matud pa dili consistent ang script gikan sa 18 ka mga bagmen. Unya hugtanon usab nga gihimakak sa magtiayong Kiko Pangilinan og si Senator Kiko Pangilinan og si Sharon Cuneta sa maong pamahayag di na ng panahon na hugot nilang gimakak unya diin sila nakakuha og matud pa or ilang gikatingalaan di nakakuha og impormasyon sa mga 18 ka mga kanhi or 18 ka mga marites or malit ang kung matud pa din sila nakadawat kunohay anang malita. And hinungdan nga hilabihan ng kasagmuyo nga naangkon ni Sharon Cuneta sa maong pasangil. Ibutyag nila nga they are studying or they are eyeing legal actions aron matud pa dili mapalabi ang kung unsa man ang giingong pagpamakak sa maong mga personalidad. Gani, kuatong sa ato ang na-check, gani mibaha din noon si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga posibleng adunay tulubagon sa balaod si kanhi kongresista defensor tungod lang sa patud pa pagpataka o gamit sa Blue Ribbon Committee aron ipadayon ang supposed to be pagpadayag sa kamatuoran bahin sa flood control scandal. Gani gibutyag di defensor nga basin mo na ang katapusang panahon aron nga mupatimaw o muladlad sa kamatuoran ang gihulagway nila nga mga bayani nga mga sundalo kunuhay. And gikataw-an ra usab ni Ramon Tulfo ang maong pasangil gikan sa mga 18 ka mga bagmen. Gani gikataw-an ra gani niya nga matud pa sana all kung nakadawat ko niya na kung tinuod na kay kung may tabo man na may taog na ngayo sila may tag na ngayo ang iyang mga kabanay og balato. That's according to the post of Ramon Tulfo. Samtang hugtanon usab nga gihimakak ni Igan Arnold Clavio among pasangil ang hugtanon niya nga gihimakak ang giulagway niyang pagpamutbut gikan sa 18 ka mga bagmen. Hinuon andam niyang atubangon ang maong pasangil o gihagit niya ang 18 ka mga bagmen nga magkita sila sa korte o diha na isaysay ang maong pamasangil nga naay ligong ebidensya. Medyo nagduda ko sa ebidensya gipakita kung tinud ba ka na nga mga litrato or Photoshop ra na. May bawaan na once the people can check the metadata. Kaya na may bawaan sa metadata kung kanus ako no nga kuha sa maong litrato. Hinungdan, going back to Arnold Clavio, hinungdan nga ang istasyonan nga iyang gitrabawan, sige ato i-mention, ang GMA Network Incorporated. Ilahang gisubay, gipaubos gid nila sa verification ang nahimong pasangil sa 18 ka mga Marines as part of checking the integrity of the news personality including si Igan Arnold Clavio. Hinungdan nga mihangyo ang gitrabaho niyang network nga unta ang publiko dili magpataka og himo sa unsaman nga mga konklusyon nga walay ligong ebidensya. Okay. Tiwason pa bakana nilang defensor og sa abogado sa nagpailang mga bagmen ang nga si Attorney Levi Baligod ato ka nga atangan sa mosunod pang mga panahon kay manigingon nato nga delikado kaayo libel is waiving baya mga ato ka nga atangan mga ato nga nahisgutan nganong gihatagan na nato punto ang kaning mga kauban sa media sa nihimong bagong pasangil nga gihatag gikan sa 18 bagmen, diyan na gyud nakaingon nga ingana na lang ba kaubos ang panglantaw sa ubang mga tao, ilabi na sa legit nga ilabi na sa lehitimo nga media. Apil na kita diri sa CCTN Channel 47. Gani nakalili ko sa ka research gikan sa Reuters nga nakita gyud nga nagkaubos ta di ay matud pa
ang pagsalig sa katauhan sa mga balita nga ilang nakita either sa online or sa traditional media, including the TV and radio. Ato ipakita ang giandam nga graphics gikan sa Reuters nga matud pa nagkaubos gyud ang pagsalig katong usa katong naay line chart kani sa nang-aging mga kung atong tan-awon kana base sa giandam nga graphics card gikan sa News 5 sukad datong 2020 medyo ni Saka o if we can see from 2025 anaa sa kung atong i-compare from 2025 to 2026 nagkaubos namang gyud hinungdan nga ni menos og 10% ang trust in the news dinhi sa Pilipinas. Hinungdan nga nasinati gyud sa mga media organizations ang dako nga pagmenos sa nimong pagsalig sa publiko ngadto sa mga balita. Gani nakita sa report gikan sa Reuters nga naguna ang Pilipinas led 28 other markets that recorded a dip in trust in news rating karong tuiga. Diin ang pipila sa mga hinungdan nganong nagkaubos ang pagsalig sa katawhan sa balita gumikan sa padayon nga pagpang-atake ilabi na sa uban pa nga mga kritiko ngadto sa mga news outlets ilabi na kung isgutan ang grabe nga pamulitika. Mga nasinati it is evident nga nasinati usab ang padayong pag-atake sa ubang mga tao ngadto sa mga news outlets and individual journalists. Hinungdan nga naapektuhan gayud ang pagsalig sa publiko kung katuuhan ba ang mga balita nga ilang nga nakita. And sa gihapon base na usab sa pagtuon sa Reuters ato ipakita ang bar graph nga mas naguna mas nipasulabi ang social media like Facebook as one of the leading source sa pagkuha og balita. Gisigundan kini sa television news onya medyo dako usab ang diferensya between television and radio news onya nagkaubos usab ang print newspapers. Kung inyong nakita sa mga charts base kana sa pagtuon sa Reuters nagka-minus gyud kung inyo nga nakita from 2025 to 2026. Well manidigid na ikalalis no nga kuato medyo subok kay palandungon nga kitang mga yano nga mga magsisibya yano nga mga tigbalita usahay awayon na lang, usahay atakihon na lang ta. Manigingon nato nga pirting paita nga kung magbalita ta og tarong o kung mobalita ta og sa kataw, awayon ta. O magkakuha ta sa pikas gasad, awayon gyapon ta. Manigingon nato nga asa naman mo lugar kaming mga tigbalita. And there's another notion ron nga nakita sa mga nakita gyud sa mga analyst, mga political analyst as I check their analysis sa social media and during the interviews nga maligi ni nakapait kung sa una kung di mo tuo sa kung niuban pa nga di mo tuo sa pamahayag sa 18 bagmen ing nanasabta og nakadawak ko no og mali-malita nga kwarta manigingon nato nga piting paita no na bakay makaingid ta nga naagi pag-ubos gyud sa moral ascendancy sa mga tao nga bisan kinsa na lang ang ilang awayon from kanang mga uban pa mga politiko apil na kaming mga tigbalita. But despite from sa pag-decline sa trust sa katawhan nga to sa mga balita, ang mga local nga media and the national media padayon gyapon sa pagtrabaho, padayon gyapon sa pagpaningkamot nga mas mapasabot ang mga complexity sa matag issue o pagpasabot sa mga panghitabo aron syempre mapatigbabaw gyud sa tanang panahon ang kamatuoran. Malagi ni nakapait nga nara na nimo kung katuuhan ba nimo ang mga nakuha mga impormasyon na di nara gyud nimo nara na sab nimo kung imo bang katuuhan ang maong kamatuoran or maminaw na lang ka sa laing kamatuoran nga muhaom sa kung unsa man ang imong ideology or idolatry o sa kung unsa man ang imuhang ego kanang naa sa imuhang kasing-kasing. But still, especially kami diri sa CCTN News, padyan gyapon mi, trabaho gyapon mi aron mapatigbabaw gyud sa tanang panahon ang kamatuoran. Okay, tuod kaya nagkapupos naman natong oras ato paminahon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang
Sa kinabuhi, mahinungdanon gyud nga kita magpuyo sa kamatuoran. Kay sa 1:8:32 nag-ingon, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinod gayud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Niya din ang sekreto aron kita magpuyo sa kamatuoran, ang pagtuman sa pagtulunan sa Ginoo. Dini sa balaang kasulatan, mabasa nato ang mga pagtulunan sa Ginoo. Busa ang unsay atong nasabtan kinanglan nga ato gayud kining ipalihok. Dili kay pilion lang nato ang unsay atong nguyunan nga sundod, kundi kita mohunong sa pagpangita sa kamatuoran. Kay sa Santiago 1:22 ngadto 25 nangingon, ayaw limbugin inyong kaugalingon pinagi sa pagpangita lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini. Ang mamati siyang pulong apan dili magtuman nini may sama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya siyang panagway apan inigpahawa na niya palimod lang siya dayon siyang itsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga magluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod nini ug dili kutubra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Ginoo sa iyang buhaton. Busa ihikling ang bisan unsang matanga sa lingla sa imong kinabuhi ug pangita gayud ang kamatuoran. Kay diha lamang sa pagtulunan sa Ginoo ikaw may imong gawas nun ug malampuson. Maigsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa tong kinabuhi. Magampok kita. Lagi ito nga man, ang imong pulong mo ang kamatuoran. Busa kami, mangita kayo nini kanunay. Himuha kami nga kanunay gigutom o gihaw sa imong mga pulong. Amen. Sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Daghan kayong salamat sa mga musunod. Salamat sa Philippine Airlines, si Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghan salamat sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, at mga kauban sa TUC nga silang Kuya Robert, Ati Inday, Matmat, Mabel, Joanne, sa news department silang Kuya Rodel, Kuya Raymond, og diri sa studio, ang atong source of happiness, Ferdy Katubay. Dahil kayong salamat sa inyong pag-uban-uban ka na ako sulod sa usa ka oras. Sangan sa inyong regular host nga si Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Kita gyapon mag-uban-uban. Same time, same platform. God bless us all and mag-amping sa tag-sa-tag sa nato ka mga lakaw this midweek. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsalig diri sa Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo